Arestado sa Taytay Rizal ang isang Nigerian national at kanyang live-in partner na sangkot umano sa love scam. Umabot daw sa mahigit 3 milyong piso ang natangay ng mga suspect sa isang biktima. Depensa naman ng dalawang suspect na pag-utusan lang sila. May unang balita si John Consulta. Pagkakuha ng senyas, pinalibutan agad ng NBI Rizal ang isang kotse sa parking lot na ito sa Taytay Rizal. FBI, raise your hand. Open the door. Get out! Tumaas ang tensyon na magmatigas ang dayuhang target at tumangging bumaba ng sasakyan. Pero nang dumami na ang mga ahente, napilitan na lumabas ng kotse ang Nigerian national. Stand up. Here. Get down. Get down. Hold your knee. Hold your knee. Sa kalapit na establishmento, arestado rin ang kanyang live-in partner. Ayon sa NBI Rizal, nag-ugat ang operasyon sa reklamo ng isang complainant laban sa isang dayuhan na nagpakilalang intelligence operative ng Amerika na kanyang nakilala sa isang dating app. Kinalaunan, naging karelasyon niya ito. Una ay hiningan siya ng pambayad sa mga materyales at mga workers noong di bahay niya pinapagawa dito sa Pilipinas. At pagkatapos dito daw huling mission niya, ay siya daw ay dito naman ninira sa Pilipinas. Umabot sa 3.5 million pesos ang kanyang naibigay. Pero nagduda na siya nang sabihin ng kanyang kausap online na may package siyang pinadala at kailangan niyang bayaran ang insurance at fees nito. Meron daw pinadalang shipment o package para dito sa ating complainant na kailangan niyang kunin sa isang courier service. At doon nga ay nagbayad din na naman siya ng malaking halagang pera. 3 buwang buntis ang naarestong babae na bukod sa tagakuha ng pera sa kausap ng grupo ay nagsisilbi rin umanong money mule sa tuwing ipinapagamit ang kanyang bank account para sa transaksyon ng mga Nigerians. Inutusan kaming kunin ang pera at bibigyan kami ng komisyon. Tumanggap po kami ng trabaho dahil naghangad din po kami kumita. Hindi ko akalain na ganitong mangyayari. Kung ano po yung utos sa akin, iyon lang po ang ginawa ko. I'm not a scammer. I'm innocent. I'm used on this. This is not my kind of business. I have my own business. Naging eye-opener daw para sa biktima ang inakala niyang true love na scam lang pala. Kaya paalala niya, huwag maniwala o magbigay ng mga personal na impormasyon sa mga nakikilala natin online. ngayong magpapasko, muli nagbigay ng paalala ng NBI para sa mga posibleng binibiktima ng ganitong modus operandi. Kapag halimbawa may mga nakakausap tayo at sisikapin na tayo ay paibigin because of the promises, that the sweet words that they will be delivering, minsan naniniwala tayo agad. Pero kapag nagsimula nang nanghingi ng pera, magduda na po tayo. Ito ang unang balita. John Consulta para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.